Magandang araw kaibigan. Ang ating ikukwento sa araw na ito ay ang pelikulang How to Train Your Dragon na pinalabas sa taong 2010. Halina't atin ang simulan. Sa isla ng Berk, ang mga taga-nayon ay inaatake ng malalaking peste. Habang ang karamihan sa mga lugar ay may mga daga at lamok, sa Berk ang malaking problema ay mga dragon. Nang gabing iyon sa gitna ng isang pag-atake, si Hiccup ang anak ng matapang na pinuno ng dakilang tribo ng mga Viking na iyon ay pumunta sa Gober's workshop, sa paghahanap ng ilang kasangkapan upang labanan ang mga halimaw, gayunpaman ang kanyang mga kaibigan ay nag-aasikaso sa paggawa ng gawaing ito, kabilang sa kanila ay si Astrid na iniibig ni Hiccup. Sa kabila ng pagnanais na maging isang mandirigma, si Hiccup ay walang kasanayan sa pakikipaglaban at hindi man lang magawang makapagbuhat ng isang palakol. Habang ang buong nayon ay nagtitipon upang labanan ang mga dragon, nagulat sila sa pagdating ng Night Fury na isang napakalakas na dragon, na ang pagkakakilanlan ay walang nakakaalam dahil hindi niya ipinahayag ang kanyang sarili. Wala pang Viking ang nakakatalo sa Night Fury kaya nagdesisyon si Hiccup na mauna, naniniwala siya na ito lang ang paraan para makuha niya ang respeto ng kanyang ama. Kinuha ng binata ang kanyang sandata na siya mismo ang nagdisenyo, at dinala ito sa tuktok ng bundok. Sa kasagsagan ng pag-atake, may tinamaan siyang isang dragon, gayunpaman bago masundan ni Hiccup ang kanyang biktima, isang dragon ang nasa likuran niya at nagsimulang habulin siya gamit ang apoy nito. Nang si Hiccup ay malapit ng lumunin, lumitaw ang kanyang ama at pinaulanan ng ilang suntok ang ulo ng dragon at ito'y napaatras, gayunpaman ang mga nilalang ay nakuha ang kanilang mga nais at sila ay umalis. Pagkatapos makita ni Stuart ang sakuna na dulot ng kanyang anak, ay sinabihan niya ito na huwag makisali sa mga labanan. Dahil sa paggawa nito ay nakakagambala lamang siya sa taga-nayon, sa ibang eksena ang punong nayon ay nakikipagpulong sa iba pang mga Viking, upang gumawa ng isang plano na salakayin ang pugad ng mga dragon. Samantalang si Hiccup ay hinahanap si Night Fury na nagawa niyang tamaan, pagkatapos ng ilang oras ay nakakita siya ng bakas, at sa di kalayuan ay nakita niyang nahimatay ito na napapaluputan ng lubid. Kinuha ni Hiccup ang kanyang punyal, at maingat na naglakad patungo sa dragon, habang siya ay papalapit sa hayop, ito'y nagising at tinitingnan siya, kahit na gustong-gusto niyang ipagmalaki siya ng kanyang ama, hindi niya magawa na patayin ang hayop, sa halip ay nagpasya siyang putulin ang lubid na gumagapos dito, sa oras na ang dragon ay nakalaya, inatake agad nito si Hiccup ngunit nagpasya ang dragon na tumigil bilang isang pasasalamat. Pagkatapos nito ay umalis ang Night Fury, at bumalik naman si Hiccup sa kanyang nayon, dito ay nagkita si Hiccup at ang kanyang ama. Ipinaalam niya sa kanya na ayaw na niyang makipaglaban sa mga dragon, pero hindi ito sinang-ayunan ng kanyang ama at ibinigay sa kanya ang isang palakol, na ipinaalam sa kanya na siya ay magsasanay, upang matuto siyang makipaglaban sa mga dragon, ay kinakailangan niyang magsimula na ng isang pagsasanay. Kaya gaya ng napagkasunduan noong isang araw, nakipagkita si Hiccup sa iba pang mga kabataan sa nayon, para sa kanyang unang klase, nagpasya si Gober na dumiretso sa pagsasanay, pagkatapos kunin ang kanilang mga shields at armas, isang grunkle ang aatake sa kanila, ang grupo ay dapat makaligtas sa 6 na pag-atake mula sa nilalang na iyon, gayunpaman sila ay natalo ng paisa-isa, hanggang si Hiccup at Astrid na lamang ang natitira. Dito ngay na corner si Hiccup ng dragon at siyempong bubugahan na siya ng apoy. Dumating si Gober at kinuha ang dragon upang ibalik sa hall. Naisip ni Hiccup na bumalik sa lugar kung saan niya natagpuan ang Night Fury, at nagulat siya nang makita na ang dragon ay nandoon pa rin, magmula nang pinalaya niya ito sa pagkagapos hindi siya makalipad dahil nasira ang isang bahagi ng kanyang buntot. Ilang minuto ang lumipas ay napansin ng hayop ang presensya nito at nagpasya si Hiccup na umalis. Sa panahon na bumabagyo ay pinag-aaralan niya ang Book of Dragons, na naglalaman ng lahat ng impormasyong nakolekta tungkol sa bawat dragon na nakita na. Nang makita niya ang pahina ng Night Fury, nagulat siya dahil ito ay blanco, na walang impormasyon tungkol dito. Habang si Stuart at ang kanyang mga kasamahan ay lumapit sa Dragon's Nest, ang plano niya ay salakayin ang lugar upang ang mga dragon na iyon ay makaramdam ng banta at umalis patungo sa ibang lokasyon. Nang araw ding iyon, si Hiccup at ang kanyang mga kasamahan ay dapat makaligtas sa pag-atake ng isang deadly nether na humahabol sa kanya habang nagsasanay. Habang sinusubukan ni Fishlegs na gamitin ang kanyang malawak na kaalaman sa mga dragon upang talunin ang halimaw na iyon,
Ngunit ang magkapatid na Roughnut at Toughnut ay mas nag-aalala sa pakikipaglaban sa isa't isa kaysa sa pag-iwas sa mga pag-atake ng dragon. Dito'y sinubukan ni Snotlout na mapabilib si Astrid sa kanyang husay sa pakikipaglaban, ngunit nauwi sa paglalagay sa kanilang dalawa sa panganib, habang sinusubukang makatakas ni Astrid, ay nahulog siya sa ibabaw ni Hiccup. Ngayon ang dragon ay naghahanda na upang muling umatake, ngunit si Astrid ay nagawang kunin ang palakol sa tamang oras, at hinampos niya ito sa mukha, na naging dahilan upang umatras ang dragon sa pagtatapos ng pagsasanay. Si Hiccup ay pumunta muli sa lugar kung saan naroon ang Night Fury, at sa pagkakataong ito ay may dala na siyang pagkain. Ang dragon ay gutom kaya ibinuka nito ang kanyang bibig upang kainin ang isda. Nakita niya na ang dragon ay walang ngipin, ngunit nagulat siya nang biglang lumitaw ang mga ngipin nito. Pagkatapos kumain ng dragon, siya ay nilapitan at inuluwa ang kalahati ng isda sa kandungan ni Hiccup, para makakain din siya at magmukhang pala kaibigan. Pilit na kumagat si Hiccup sa piraso ng isda at sinubukang lumapit sa dragon, ngunit natakot ang nilalang kaya tumakbo ito papalayo sa kanya pero hindi siya sumuko. Nilapitan niya ang dragon at napansin niya na ang buntot nito ay may sira, at makalipas ang ilang oras ay nandoon pa rin si Hiccup, habang gumuguhit siya sa lupa gamit ang isang stick. Ay nilapitan siya ng Night Fury na nakikita ang kanyang ginagawa, kaya kumuha ng tangkay ang dragon at nagsimulang gumuhit sa lupa, at pagkatapos si Hiccup ay lumakad na iniiwasan ang mga guhit, at nagawa niyang mahawakan ang dragon ng ilang segundo hanggang sa ito ay umalis. Nang gabing iyon, si Gober at ang mga bata sa paligid ay nakikinig sa kanyang pagtuturo tungkol sa mga dragon. Sinabi niya na hinarap niya ang lahat ng mga dragon at ito'y walang awa na mga hayop na kailangang patayin. Ngunit hindi sumasang-ayon si Hiccup sa oras na iyon, nagpasya siya na umalis sa lugar na iyon at pumunta sa workshop, kung saan nagsisimula siyang gumawa ng prostheses para sa kanyang bagong kaibigan, na ginugugol niya buong gabi sa paggawa ng kalahati ng buntot ni Night Fury. Nang umagang iyon ay bumalik siya upang pakainin ang dragon, habang kumakain ang hayop ay sinamantala ng binata ang pagkakataong i-install ang prostheses. Sa sandaling iyon ng Night Fury ay sumusubok na lumipad, ngunit si Hiccup ay nakakapit pa rin sa kanyang buntot, at hawak niya ang kagamitan upang ito ay manatiling bukas. Ang dragon ay ganap na nakakalipad, sa pagkaalam na maaari itong lumipad palayo, ang hayop ay nagpasya na alisin ang tao at itinapon ito sa ilog. Bilang resulta, ang kagamitan ay nagsara at ang Night Fury ay bumagsak. Sa nayon, si Hiccup at ang kanyang mga kaibigan ay sinasanay, ngayon ay kailangan nilang harapin ang Barf at Belch. Ang dragon na ito ay may dalawang ulo, na ang isa ay naglalabas ng gas at ang isa naman ay nag-i-spark na nagdudulot ng pag-apoy. Upang pigilan ng pag-atake ay kailangan ni Hiccup na basain ang ulo ng dragon na naglalabas ng kislap, para hindi siya masunog. Gayunpaman, dahil mahina siya ay hindi nakuha ni Hiccup na mabasa ang ulo, at nang malapit na siyang atakihin ito ay nagpasya siyang gamitin ang kanyang huling paraan. Napaatras niya ang dragon ng mag-isa at walang armas. Nagawa rin niyang maibalik ang hayop sa hawla at si Gober at ang kanyang mga kasama ay namangha. Pagkatapos nito ay bumalik siya sa pagawaan at gumawa ng paraan upang mapabuti pa ang prosthesis na kanyang dinisenyo. Napagtanto niya na ang prototype ay hindi pa perpekto kaya ipinagpatuloy niya ang paggawa nito. Ngayon ang dalawa ay gumagawa ng isa pang pagsasanay ngunit nauwi sa pagkahulog sa isang damuhan at si Hiccup ay natuklasan ng dragonweed. Dito ay ginagamit niya ang halaman na iyon upang pakalmahin ang mga hayop. Habang nagsasanay ng paunti-unti ay napapaamo niya sila sa tuwing nakakasama niya si Toothless. Si Hiccup ay natututo ng higit pa tungkol sa mga dragon, at ang kanyang mga natuklasan ay ginagamit niya sa kanilang pagsasanay sa nayon. Habang si Astrid ay hindi makapaniwala sa nakikita niya kay Hiccup, dahil naniniwala siya na ang brute force ay ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang mga hayop. Isang araw habang nagsasanay si Astrid sa kagubatan, bigla niyang nakita si Hiccup at nagpasyang sundan siya, gayunpaman si Hiccup ay nagtagumpay na mailigaw siya, at ipinagpatuloy nila ang mga pagsasanay. Napagtanto ni Hiccup na ang prosthesis na ginawa niya ay halos handa na, at ilang mga pagsasaayos pa ang kinakailangan. Pagkatapos ng paglalakbay nila Stuart at ang kanyang mga kasamahan, sila ay bumalik sa Berk at ipinaalam sa kanila na ang kanilang misyon ay isang malaking kabiguan. Habang ang mga pangyayari sa Manla ay ipinaalam sa kanya ni Gober, na naging celebrity na si Hiccup sa nayon at hindi dito makapaniwala si Stuart sa kanyang narinig. Si Hiccup at Toothless ay parehong nagsasanay sa paglipad, gamit ang na-update na prosthesis ni Hiccup,
Gayunpaman habang sila ay lumilipad, ay aksidente silang naghiwalay. Ngayon ay pareho silang nahuhulog, at si Toothless ay hindi kayang magmanyobra ng kanyang sarili at sila'y magbabanggaan. Habang si Hiccup ay nagawang makabalik sa likod ng dragon, ang kanilang mutual trust ay nagbibigay daan sa kanila na tumawid sa isang labyrinth ng mga bato, at sa tuwa ni Toothless ay bumuga siya ng isang enerhiya. Nang sila ay huminto upang magpahinga at kumain, ang ilang maliliit na dragon ay dumating, ngunit ayaw ibahagi ni Toothless ang kanyang mga isda sa kanila. Pero si Hiccup ay nagpasya na bigyan ng pagkain ang hayop na iyon at nauwi sa pakikipagkaibigan dito. Sa sandaling iyon ay napagtanto niya na ang lahat ng nalalaman ng mga Viking tungkol sa pag-uugali ng dragon ay mali. Nang gabing iyon nang sila'y nakauwi na ay biglang lumitaw si Stoic upang kausapin siya. Binati niya ang kanyang anak sa pakikipaglaban sa mga dragon at sinabi na siya ay magiging isang mahusay na hunter. Pagkatapos ay binigyan niya si Hiccup ng isang sombrero ng mga Viking, at hiniling sa kanya na isuot ito kapag siya ay nasa arena sa kahilingan ng kanyang ama. Dito ngay sinuot ni Hiccup ang sombrero sa kanyang pakikipaglaban sa isang grunkle, at inutusan siya ni Astrid na tumabi dahil gusto niyang siya ang manalo sa kompetisyon. Ngunit nang siya ay naghahanda na sa pag-atake, si Hiccup ay nagawa ng patumbahin ang hayop habang nagkakamot ng kanyang ulo, at siya ay binibigyan ng crown na titulo sa tunggalian na iyon. Ngayon ang susunod na hakbang na kailangan niyang pagdaanan bago maging isang tunay na Viking, ay patayin ng isang dragon ngunit hindi dito sang-ayon si Hiccup. Kaya nag-impake siya ng kanyang mga gamit at pinuntahan ng Night Fury, plano niyang umalis kasama ang dragon, ngunit sa hindi inaasahan ay nagpakita sa kanya si Astrid, at siya'y nabigla sa pagkakita sa kanya. Inutusan niya si Hiccup na sabihin ang kanyang sikreto, at ibunyag kung paano siya naging napakahusay sa pakikipaglaban sa mga dragons. Sa galit ni Astrid sa pagkatalo niya kay Hiccup ay nasaktan niya ito, at si Toothless ay nagpakita upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Nang makita ito ni Astrid ay sinubukan niya itong labanan, ngunit pinigilan siya ni Hiccup. Makalipas ang ilang segundo ay nagawa niyang pakalmahin ang dragon, pero si Astrid ay tumakbo papalayo ngunit sinundan siya ng dalawa at kinuha. Inilagay siya sa sanga ng puno at humingi si Hiccup ng pagkakataon upang magpaliwanag, ngunit ayaw marinig ni Astrid ang kanyang mga sasabihin kaya niyakag na lang niya itong sumakay. Pagkatapos ay lumipad sila ng napakataas na nahahawakan pa nila ang mga ulap, at namangha si Astrid sa kanyang mga nakikita. Ngunit biglang may ilang dragon na lumitaw sa tabi nila at si Toothless ay nagsimulang sumunod sa kanila. Ilang minuto pa ay pumasok sila sa isang kuweba at pinapanood nila ang mga hayop na naghuhulog ng kanilang mga dala sa isang malaking chasm. Subalit na ang isang drumco na kinain ang kanyang alay ay naghagis lamang ng isang piraso sa butas, at sa parehong sandali ay lumabas ang isang dambuhalang dragon na agad nilamon siya. Nang maamoy niya na may mga tao, ay sinubukan niyang lumunin sila at ang lahat ng mga dragon ay lumipad papalayo sa kuweba. Pagbalik nila sa isla ay balak ni Astrid na sabihin ito kay Stoic, na ang dahilan kung bakit ninanakaw ng mga dragon ang lahat ng pagkain ay dahil pinipilit nilang pakainin ang reyna kung hindi ay sila ang kakainin ito. Pero pinigilan siya ni Hiccup at sinabing kung malalaman nila ang tungkol kay Toothless ay malalagay siya sa panganib. Humingi si Hiccup ng isang araw para pag-isipan kung ano ang gagawin at nagpaalam si Astrid sa kanya bago bumalik sa nayon. Kinaumagahan si Hiccup ay nasa huling pagsubok para opisyal na maging Viking, na kinakailangan niyang patayin ang isang dragon. Bago mag-umpisa ay kumuha siya ng kanyang kalasag at ng isang punyal, ang kanyang kalaban ay ang Monstrous Nightmare na umaapoy ang kanyang buong katawan. Nang ang dragon ay lumalapit, binitawan ni Hiccup ang lahat ng kanyang sandata at sinusubukan niyang pakalmihan ang dragon. Pero nang malapit na siyang magtagumpay ay sumigaw si Stoic sa kanyang anak, at natakot ang nilalang na Monstrous Nightmare. Dito ngay nagsimulang habulin si Hiccup, at sa kalayuan ay naririnig ni Toothless ang sigaw ng kanyang kaibigan. Mabilis na umakyat sa lambak si Night Fury at tumakbo patungo kay Hiccup, habang si Astrid ay pumasok sa arena para tulungan siya. At binuksan ni Stoic ang gate para makatakas sila ngunit ang dragon ay na-corner si Hiccup. Buti na lang dumating si Toothless sa tamang oras. Matapos sirain ang mga bar ay pumasok siya sa ring at inatake ang kalaban na dragon para protektahan si Hiccup. Ang Monstrous Nightmare ay bumalik sa kanyang hawla at ang lahi ng mga Viking ay hinuli si Night Fury, pero sinubukan silang pigilan ni Hiccup ngunit wala siyang magawa. Dito ay kinausap ni Stoic ang kanyang anak at sinabing nararamdaman niyang pinagtaksilan siya.
Sinabi din niya na daan-daang mga Viking ang pinatay ng mga dragon, pero sumagot si Hiccup. 2,000 dragon naman ang napatay ng mga Viking. At sinabi din niya, na umaatake lang sila dahil kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, at nagnanakaw lang sila dahil kailangan nilang pakainin ang reyna upang hindi sila kakainin nito. Nang marinig iyon ay napagtanto niya na dinala ng Night Fury ang kanyang anak sa pugad ng mga dragon, ay nagpa siya si Stoic na gamitin siya bilang compass para hanapin ang lugar at salakayin. Sinusubukan siyang pigilan ni Hiccup, ngunit tuluyan na siyang hindi pinapansin ng kanyang ama, at ng araw ding iyon ay isang ekspedisyon ng mga barko ang umalis sa isla, na puwersahang ginamit si Night Fury bilang gabay at upang ipakita ang daan. Habang nakikipag-usap si Hiccup kay Astrid, ay napilit siya nito na gumawa ng hakbang upang iligtas ang kanyang kaibigan, at pagkatapos ay iyan siyang pumunta sa kulungan ng mga dragon at nagnanais na sumakay sa isa sa mga ito upang maabot ang mga barko, ngunit dumating din doon ang kanyang mga kaibigan upang siya'y tulungan, at ang unang lumabas ay ang Monstrous Nightmare na napunta kay Snotlab, at pagkatapos ay lumitaw ang iba pang mga dragon na handang tumulong. Samantalang ang mga Viking ay papalapit na sa pugad at nakakita sila ng mga sirang barko sa paligid, ay hindi nagtagal ay dumaong sila sa isang isla at nagumpisang magpakawalan ng malalaking mga bato, at nakagawa sila ng butas upang makapasok sa yungib, at ang lugar ay puno ng mga dragons, na lumipad sila papalayo sa lugar ng sandaling magsimula ang pagsalakay, at agad na ibinalita ni Gab ang tagumpay, ngunit si Stuart ay nagtataka nang makita si Night Fury na natatakot, at naiintindihan na ang labanan ay magsisimula pa lamang. Ngayon ay bigla silang nakarinig ng malakas na dagandong na nagmumula sa likod ng kuweba at lumitaw ang reyna. Ang kanilang mga pag-atake ay hindi sapat sa laki ng dragon, kaya ang mga Viking ay kailangang tumakas patungo sa mga barko, ngunit ang malaking dragon ay sinunog ito upang pigilan sila sa kanilang pagtakas. Habang si Stuart at ang kanyang mga kasamahan ay sinubukang makaligtas sa pag-atake, si Night Fury naman ay sinusubukang makawala sa nasusunog na barko pero halos hindi siya makagalaw. Para madagdagan ang pagkakataon ng mga warriors na mabuhay, si Stuart at Gober ay nagtulungan upang makuha ang atensyon ng halimaw, habang ang iba ay sinusubukang tumakas upang mabuhay. Ngunit si Hiccup at ang kanyang mga kaibigan ay dumating sakay ng kanilang mga dragon. Ang mga bata ay gumawa ng isang plano upang abalahin ang malaking dragon, at habang hinahanap ni Hiccup at Astrid si Night Fury, nang matagpuan niya ang kanyang kaibigan ay hiniling niya kay Astrid na tumulong sa iba, habang naghahanap siya ng paraan upang mailigtas ang kanyang dragon. Gayunpaman may hinding inaasahang pangyayari, habang sinusubukang alisin ng reyna ang mga nakakainis na bata, ang buntot ng reyna ay tumama sa mga barko na nagdulot ng pagkahulog ni Toothless at Hiccup sa tubig, at ang dragon ay nakagapos pa rin at hindi kayang iligtas ang kanyang sarili, kaya't agad itong sinubukang tanggalin ni Hiccup ngunit hindi niya kaya, at unti-unting na rin siyang nawawalan ng hangin. Sa sandaling iyon ay dumating ang kanyang ama at hinila siya sa tubig, pagkatapos ay tumalon siya muli upang iligtas si Night Fury at isinama siya nito papaitaas. Ngayon, si Hiccup at Night Fury ay naghahanda upang talunin ang malaking dragon, ngunit bago sila umalis, si Stuart ay lumapit sa kanyang anak at humingi ng tawad sa hindi niya pagtitiwala sa kanya. Habang si Astrid at ang kanyang dragon ay malapit ng lamunin, si Night Fury ay naglunsad ng kanyang malakas na bolt sa bibig ng reyna at nagawang iligtas sila. Ngunit ang impact ay nagdulot kay Astrid sa pagkahulog pero muling iniligtas siya ng Night Fury. Ngayon ang duo ay nakaisip kung paano tatalunan ang reyna, at pinabagsak nila ito sa isang pag-atake lamang, dahilan upang gamitin ito ang kanyang pakpak at sinundan sila. Habang hinahabol niya papaitaas ang Night Fury ay ginagabayan naman ito ni Hiccup papunta sa mga ulap. Inilunsad ng Night Fury ang pinakamalakas nitong pag-atake laban sa reyna, at namangha ang mga Viking sa kanilang nakikita. Upang ipagtanggol ang kanyang sarili ay binugahan ng reyna ang lahat ng nasa paligid niya at ang prosthesis ng Night Fury ay tinamaan ng apoy. Ang dalawa ay kailangang gumawa ng huling pag-atake dahil alam nilang malapit na silang hindi na makakalipad. Ngayon ay nagsisimula na silang mawala ng altitude at kailangan nilang maghintay para sila ay habulin ng reyna. At nang sila ay babugan na ng apoy ay inunahan na ito ng Night Fury. Tinira niya ito sa bunganga na naging dahilan upang siya'y mag-apoy sa loob, at nagdulot ito ng malaking pinsala. Ngayon ang reyna ay hindi na magawang pigilan ang kanyang mabilis na pagbaksak sa isla, at tuluyan ng bumangga na nagdulot ng napakalaking pagsabog.
Dito ay sinusubukang makatakas sa apoy ng Night Fury, ngunit natanggal ang kanyang prosthesis at hindi na magawang makalipad pa, nang sila ay tumama sa dulo ng buntot ng Reyna, at sila ay nagkahiwalay ni Hiccup. Dito ngay sumisid sa apoy ang dragon, upang iligtas si Hiccup at pareho silang bumagsak sa isla. Pagkatapos ay nagmadaling pumunta si Stoic sa kanila, at pagkakita niya sa hayop ay wala doon si Hiccup, naisip niya na patay na ito, at ngayon siya ay nagsisisi sa kanyang nagawa at humingi ng tawad kay Night Fury. Sa sandaling iyon ay itinaas ng hayop ang isa sa kanyang mga pakpak, at ipinakita nito na nagawa niyang iligtas si Hiccup. Paglipas ng mga araw, nagising si Hiccup na nasa tabi niya si Toothless, na hindi makapaniwala ang bata na nasa bahay siya at nag-aalala na baka makita ng kanyang ama. Si Hiccup ay bumangon at nalungkot nang mapagtanto niya na nawala ang bahagi ng kanyang kaliwang binti sa panahon ng pagkahulog. Tinulungan siya ni Toothless na maglakad patungo sa pintuan at nang mabuksan ito ay nakita niya ang monstrous nightmare. Siya ay natakot at sinabi kay Toothless na magtago, ngunit sa pagbukas muli ng pinto ay hindi makapaniwala si Hiccup sa kanyang mga nakita. Ang mga Viking at Dragon ay naninirahan na magkasama, at sa loob ng ilang segundo ay inakala niyang patay na siya, ngunit sa kalaunan ay lumitaw ang kanyang ama sa kanyang tabi, at napagtanto ni Hiccup na nagawa niyang wakasan ang isang tunggalian na tumagal ng libu-libong taon, at pagkakita nila kay Hiccup na siya'y gising na, ang buong nayon ay nagalak sa kanya at pagkatapos ay lumitaw si Astrid at siya'y hinalikan. Dito ay ibinigay sa kanya ni Gobber ang bagong prosthesis na ginawa niya para kay Toothless, at ngayon ang dalawa ay naghahanda para lumipad muli ng magkasama, pero ngayon ay hindi na sila nag-iisa. Ito ay simula pa lamang ng mahabang pagkakaibigan sa pagitan ng mga hayop at mga tao. Sa ibang lugar ang mga Viking ay may mga ibon at kabayo bilang mga alagang hayop, ngunit sa Berk ay meron silang mga dragon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog movie recap ay paki-like naman at paki-click na rin ang subscribe button. Huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.